Frozen meat at processed pork products na apektado ng African swine fever nakalusot umano sa bansa sa kabila ng pork importation ban ayon sa isang samahan ng mga magsasaka. Ang iba pang detalye sa live report ni Kim Bandarlipe. Kim? Joan, kumpirmadong nakapasok sa bansa ang mga karning kontaminado ng African swine fever. Nakapasok pa rin daw ang million kilograms ng karne at pork products na mula sa ibang mga bansa kahit umiiral ang pork importation ban sa Pilipinas. Nagsimula raw makalusot ang mga imported na karne simula noong Agosto 2018 ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG Philippines. Ilan sa mga bansang kabilang sa listahan ng may pork importation ban ang Belgium, China, Hungary, Latvia, Poland, Romania, Russia at Ukraine. Layunin ng pork importation ban na huwag makapasok sa bansa ang mga karne na kontaminado ng virus na maaaring magdala ng sakit gaya ng African swine fever. May nakalusot na galing Belgium So, check pa natin kung may mga nakalusot pa ng December. Kasi kung meron, medyo baka mapunta yan sa market. So, ang advice natin sa mga consumers, bumili na lang ng local meat muna. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng gobyerno kung papaano nabigyan ng import permit ang Belgium para matiyak ang kapakanan ng lahat. Hinigpitan ang monitoring ng Agriculture Office sa mga tindera ng karne kasabay ng African swine fever scare. Mahigpit ngayon yung monitoring namin with our vet. Kasi yung sa issue doon sa African swine fever na so usually yung sa frozen meat, konti lang yung pumapasok dito sa Lingayen ngayon. Apektado naman ang bentahan ng mga karne at frozen goods sa pamilihan ng Lingayen. Opo ma'am, talaga naapektuhan din po talaga. Sana hindi naman po lahat kasi hindi naman po lahat ganun nga. Ang gagaling po sa sa Netherlands at sa Spain po. Dumadaan po sa Inimais po. Ang ilang Pangasinense, tinatangkilik daw ang frozen meat dahil mas mura ito kaysa fresh meat. Mura ang frozen na. Masarap na din yan. Isa rin akong customer, tapos si ate ko customer din dito. Kasama si Wilson C. Ako si Kim Bandarlipe, naghahatid ng Balitang Amyanan. Wala naman daw epekto sa kalusugan ng tao kung makakonsumo ito ng mga karning kontaminado ng African swine fever. Pero po pwede itong matransmit sa mga alagang baboy at ayon sa SINAG, kahit na iluto na ng mabuti ang karne ay maaari pa ring matransmit ang dala na itong virus sa mga alagang baboy. Kung titignan, wala rin daw pinagkaiba yung lehitimong frozen meat doon sa mga frozen meat na kontaminado ng swine fever. Malalaman lamang kung kontaminado ang mga ito, kung kabilang ang mga ito sa listahan ng mga may pork importation ban. Joan? Kim, bago pa madala nga itong mga karne sa palengke, dapat sa slaughterhouse may ginagawa na silang paraan. Ano ba yung hakbang ng mga kawani sa slaughterhouse para nga hindi maibenta itong mga apektado ng swine fever? Actually, Joan, ayon sa otoridad ay hindi na dumadaan sa slaughterhouse itong mga stocks ng karne dahil nagmumula na ang mga ito magmula doon sa binabagsakan hanggang diretso na sa mga supplier hanggang maipasok na ang mga ito sa mga pamilihan. Kaya naman, ang kailangan gawin ng mga meat inspector at market division ay i-check kung saan ang origin ng karne para matiyak na hindi ito galing doon sa mga bansang may pork importation ban. Joan? Maraming salamat, Kim Bandarlipe.